with Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy! I am back, mga pangga! Magandang morning, Metro and Mega Manila! Chill ka lang sa ating mga awitin, sa mga Christmas song na hatid sa atin ng ating istasyon ng Energy FM. Habang patuloy niyong inuubos yung natirang handaan nyo kagabi, talagang gamit na gamit nyo ngayon yung microwave na iniregalo mo sa nanay mo. Hello din sa mga anak na hindi bumili. Hindi bumili ng regalong appliances sa mga nanay nila. Simply because may paghihiganti sa mga puso nila. Bakit kamo? Ay ang paliwanag ng mga Gen Z. Hindi rin naman din ako binilhan ng laruan ni nanay nung bata ako. Actually, kahit hindi Gen Z, may mga ganyan. Nakakaloka kayo. Hindi nag-abot ng appliances pero ibinigay ang kalahati ng 13-month pay. O kaya nanay, ngumiti ka na ha. Paldo ka. Diba? Bonggang-bongga, ang dami mong pera. Ay, sabihin nyo yung mga nanay nyo ha, na itabi yung mga perang ibinibigay nyo kasi baka ipautang na naman kung kani-kanino. Na siyang magiging cause ng stress niya buong taon ng 2026. Huwag ganon. Oy, agree ako dun sa sinabi ni DJ Lindsay kanina na kapag binigyan ka ng regalo, kahit na tag 500 pesos pa yung regalo na yan, ipagpasalamat mo. Kasi may mga sumasahod ng below minimum. Do alam naman natin na illegal yan, pero may mga ganun talagang trabaho na sumasahod sila ng below minimum. So kapag binigyan kanila ng 500 pesos na halaga ng regalo, ipagpasalamat mo kasi isang buong araw nilang pinaghirapan yun, di ba? At saka sa mga papa nating driver na ngayon ay nag-iinom. Ala, wag po kayo magdadrive ha ng laseng. Bawal po yan. Ipinagbabawal po yan sa batas trapiko. Lalong-lalo na po, 'di ba, kagabi, 'di ba, may mga ilang kaganapan sa buong Metro Manila na talaga namang ewan ko rin ba. Sabi sa inyo maglumamig lang ng ulo. Huwag masyadong mainit ang ulo dahil makakauwi din tayo. Makakarating din tayo sa ating patutunguhan. 'Di ba? Nakita niyo yung binundol yung yung motor tapos hinarang ng taong bayan yung van. Yung nagsapakan diyan sa may sa may Marikina River Banks. Bakit kayo ganun? Wala ba kayong Christmas? Hindi ba kayo masaya sa buhay? Wala ba kayong 13-month pay? I pity you. Kung hindi kayo masaya sa buhay, wag yung idama yung ibang tao. Bukas ba ang mga palengke ngayon? Oo naman. Kasi masarap magbumili ngayon ng mga bilihin. Alam mo kung bakit? Kasi naka-price freeze. Diba? Ay, pasalamatan din natin ang gobyerno dahil nagkaroon ng price freeze. Diba? Protection yan sa ating mga kababayang mahihirap. Na syempre, dapat lang naman po. Diba? Nagbabayad naman ng buwis ang ating mga kababayan. Baka sakali, itong Yuletide season, wag nyo namang taasan yung mga presyo ng bilihin upang nang sa ganon ay ma-afford ng ating mga kababayan ang mag-celebrate ng Christmas. Pero mo, Christmas na nga lang, di mo pa ma-afford. Doon medyo bumawi-bawi ang ang ating government Pagkatapos magsabi ng DTI na sa halagang 500 pesos may Noche Buena ka na, di ba? Yan ang isa pa sa mga tanong ko, napatunayan nyo ba? Nagkasya ba ang 500 pesos? Suggestion lang daw naman yon, sabi ng DTI. Nasa sa inyo daw kung gagawin yung 500 pesos ang inyong Noche Buena.
Ay talaga sa akin, hindi magkakasya kahit mag-isa ako. Kasi mahal talaga ng pagkain ng pusa. Hindi naman din lang ako ang nagnonoche buena, pati yung pusa ko. Dahil marunong kumanta ang aking pussycat doll. Ay, Merry Christmas sa pamilya ni Ate Yoli. Ayan, Ate Yoli dyan sa Valenzuela. Merry Christmas. Pagkatapos ng lunch niya, umuwi ka na. Ay naku, ito na pagchichikahan natin for today's video. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan ang pagbibenta nitong si Ai de las Alas ng engagement at wedding ring niya mula sa kanyang dating mister na si Gerald Sebayan. Ay, wag mo palakpakan. Mali na. Oo. Ibinenta na ni Comedy Queen Ai de las Alas ang kanyang engagement at wedding ring sa negosyante at vlogger na si Boss Toyo. Gusto na kasing tuldukan ng veteranang aktres ang lahat-lahat ng may kinalaman sa strange husband niyang si Gerald Sebayan. Naikwento pa nga ni Miss Ai, 'di ba? Doon sa kanyang sa vlog ni Boss Toyo na Pawn Star. Pawn Star ha, hindi 'yon. Ay yung mga Merla 2 ang talagang numero 1 nanonood ng ganun. Mga salbahe kayo! Diba? Naikwento nga niya na sa pangalawang taon ng kanilang relasyon, masaya pa naman daw. Pero nung kalaunan, dahil 10 taon nito nagsama, abay nag-cheat na daw ang Gerald. Yun lang. Alam mo, hindi ko na mag-gets. Parte ba ito ng ng paghihigante? Siguro, feeling ko hindi naman. Parang gusto lang talaga niyang makapag-move on. Pero kasi, bukod sa may involved na pera dito, well, honestly saying, kung ako din ang nakay Miss Ai, nasa kalagayan ni Miss Ai, ibibenta ko rin yung singsing kasi pinag-aral pala niya ito sa pagiging piloto. Pero nung college days daw, si Gerald daw ang gumastos doon kasi din daw siya varsity siya ng badminton ng kanilang eskwelahan. Pero nung nagpiloto na daw ito, dahil may kagustuhan daw itong magpiloto, tinupad daw ni Miss Ai, pinag-aral niya, pero hindi niya na-practice kasi nga, nagpunta sila sa Amerika. Yun lang. Di ba hindi naman biro ang gastos sa pagpapaaral ng piloto? Milyon yan, B! Kaya yung ex ko, sabi niya, gusto ko magpiloto. Ay nako, tigilan mo, mag-computer technician ka. Yung accredited ng TESDA, doon tayo. Piloto. Nako, no. Masyadong mahal. Hindi pa tayo nanalo sa loto. Ganon. Kasi wala pang Bingo Plus noon. A long time ago. Anyway, ibinenta na nga ni Miss Ai kay Boss Toyo yung singsing na nagkakahalaga kasi ang presyohan nila ay 350,000. Yun ang presyo ni Miss Ai hanggang sa nagtawaran. At umabot nga ng 250,000. Ngayon, yung perang malilikom ni Miss Ai, yung kikitain niya doon sa pagbebenta ng wedding ring at engagement ring nila, ay hindi rin lang naman niya ibibili ng kung ano-ano. Pabubunyag nga ni Miss Ai, itutulong niya ito sa isang grupo na nagbibigay ng pag-asa sa mga cancer patient. 'Di ba? Mas okay 'yon. Alam mo yung tinuldukan mo ang isang bagay pero manganganak ito ng pag-asa sa buhay ng ibang tao. Tama 'yun. Kaya nung binawi ko yung TV sa ex ko, sana pala binigay ko na lang dun sa mga chismosang nanonood sa sa kapitbahay nila. Kasi parang wala silang TV kasi pinagkaabalahan nila yung, 'di ba, yung bawi ko ng TV. Wala ba kayong telebisyon at dito kayo nakikichismis? Pwede ba doon na lang kayo sa YouTube channel ng Energy FM manood? Doon, maraming chismis doon. Pero yun ang nasabi nga ni Miss Ai, talagang na-hurt siya sa paghihiwalay nila ni Gerald. Kasi nag-cheat nga ito. Pero alam mo, may mga netizen na nagsasabi na, hindi
Hindi kayo nagpapapansin lang yan si Ai kasi wala siyang proyekto. Kung ano walang proyekto, meron siya, di ba? May mga ginagawa ngayon si Miss Ai, hindi nyo lang alam. Kasi wala kayong TV. Diba? Dapat dito sa mga to, binibilan ng TV, di ba? Pero alam mo, eto lang ha, 2 cents ko lang. 2 cents. Kapag nakikipaghiwalay tayo, mas maganda na nakikipaghiwalay tayo ng kaibigan pa rin natin yung mga ex natin. Yung wala kang bitterness. 'Di ba? Mas okay yung ganun yung kapag nasalubong mo, you can guys talk anything under the sun. Without bitterness, without any hatred. Especially now, it's Christmas time, darling. Basta tayo ng komento dito, sabi ni LB Moran. Kapatid mo ba si Tina? Ay, hindi. Mali. Okay, nagsabi nun ha. Magandang morning. Merry Christmas, Tita Cora. Ayan. Good health and happy life para sa'yo. Busy Papa Jesus na nag-birthday, hindi ako. Merry Christmas, Mamang Yoyoy. Kay Jeff Tads Oliveros, ayan, sabi niya, naka-price freeze ba? Makakabili ka na ng murang french fries. Aba, matindi ang lolo mo. Anyway, sabi dito ni Mario Palmero, antayin natin ang post ng DTI Secretary. Worth 500 pesos ba yung Noche Buena nila kagabi? Actually, hinihintay ko. I am actually waiting for it na talaga namang may post niya na halagang 500 pesos lang din ang kanilang Noche Buena. Is that a joke? Sabi ni Elmi Moran, tama po, mahal talaga ang pagkain ng pusa. We have 6 cats. Oh. A lot of cats. Ay, nako, good morning sa lahat ng ating mga estudyante. Tagal, paano nakabakasyon yung utak? May pasok. Okay lang yan, para masamahan ko kayo. Para kapag wala kayong jowa, ako muna jowain nyo on air. Ay, hindi ako pwede maging jowa sa radyo. Tita mong tank build ako eh. Si Lindsay na ang girlfriend mo sa radio. Ako po, pwede jowain, sabi ni Mako. Oo, yan si Mako, jowain nyo na. Igarahin nyo na. At ang hindi kung saan-saan kung di saan-saan nagpupunta, ay nakakaloka kayo. O, wala daw date si Mako pagkatapos dito. Batiin ko lang, yan, bago tayo magtapos, batiin ko lang si Doc Dan at saka si Doc Joan ng Dermaglow Aesthetic Center. Hello, magandang umaga po. Nais ko lang din pasalamatan ang Kat Encarnacion. Magandang umaga. Merry Christmas. Ang Dubai Sanctify. Ayan. Ang Daily Saint by Kate. Ayan. Ano ba? Siyempre, ang Bingo Plus. Maraming salamat. Lola Nenas, Tita Alice, magandang umaga, Merry Christmas sa'yo. Chito's Homemade, Chito Aquino, maraming salamat po. Maraming salamat, Pangga, sa pagtutok nyo. Sa loob ng 2 oras, nakakaloka, chismisan tayo ng chismisan. Nasunog na yung sinaing ko sa bahay. Paano, hindi binantayan ni Yoli? 2 oras ang ating chismisan, Pangga, nakakaloka. Oo, may mga balita tayo, may magaganda tayong awitin na ihahatid sa atin, of course, ng Energy FM. And wag natin kalilimutan, Pangga, bago tayo tuluyang magtapos, 'di ba? Okay na tayo din kay Miss Ai kasi feeling ko naman sa pagbebenta niya ng kanyang singsing, tuluyan na itong makakapag-move on. Marlene Pakulang, Pakulanang?
Sabi niya, ang sexy mo naman Pangga. Sabay nag-send ng Christmas tree. So, hugis Christmas tree ako. Ay nako. For sure ay makakapag-move on na siya. Lalo na't sinabi naman niya na wala naman daw siyang pagkukulang. Pero, ayun na nga. Doon pa rin nagtapos ang kanilang relasyon. Natapos ang lahat. Diba? Natapos ang kanilang relasyon ng medyo malungkot. Pero alam ko Pangga, di ba? Alam ko marami nakaka-relate dito kay Miss Ai. Alam ko Pangga na nangyayari ito dahil merong darating na mas maganda. Marami kasi sa ating mga Pangga ang nalulungkot kapag oras ng Kapaskuhan o araw ng Kapaskuhan. Panahon ng Kapaskuhan. Marami sa inyo ang nagmo-moment at nagre-relapse kapag naririnig niyo yung sana ngayong Pasko ay mararamo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na. Ay! Naka, bakit naging Koreano? Pasko na naman. Ay nako, marami sa inyo nagre-relapse kapag naririnig yung mga medyo nakakalungkot na Christmas songs. Pero wag nating kalilimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pagbibigayan, pagmamahalan na siyang dahilan kung bakit po meron tayong sineselebrate na Christmas. Alalahanin natin na hindi lamang ito pagbibigay ng regalo, kundi pag-alala siyempre sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? 'Di ba, Riza Jane? Merry Christmas, nak. Dalawin nyo din yung mga namayapan yung kamag-anak. Bilang pag-alala din sa kanila, dahil syempre hindi natin sila kasama upang nang sa ganon ay hindi kayo malungkot. At ang pinaka-importante sa lahat, alam nyo kung alin? Yung magkakasama ang pamilya kahit magkano pa man ang halaga ng inyong Noche Buena. Ano't ano man, Merry Christmas Pangga. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa ating supervisyong teknikal. Si Master Jun bang nandyan? Master Jun? Siya ba? Oo. Maraming salamat Master Jun sa ating supervisyong teknikal. Si Mako, ang ating production assistant / regulatory, hindi. Si Mako bilang chismosa nating kapitbahay, production assistant, ano pa ba? Dami niyang ginagawa sa social media, editor, lahat na. Writer, bongga! Sipagan mo pa anak, sabi nga nila, ang mga bagay, ang talento mong hinahasa mo, siya ding papatay sa'yo. Diba? Sabi nga nila, diba, you need to sharpen your axe every day. Sharpen your axe! Hasain mo ng hasain ang mga ginagamit mo sa trabaho upang nang sa ganun ay hindi ka pumurol. At ito na yung best example, pumapasok ng Pasko. Kasi feeling ko pag di ako pumasok, parang pupurol yung yung kakayahan ko bilang isang disc jockey. Siyempre di ko hahayaan yung malulungkot ka, Pangga. O siya! Magtugtugan na lang muna tayo. Dahil ako'y tuluyan na magpapaalam. Merry Christmas, Pangga! Huwag ka masyadong magiinom, ha? Huwag masyadong magpapakalango tas magdadrive. Bad yan, okay? At sa lahat ng ating mga Pangga na nakatutok ngayon sa Energy FM, marami pa tayong ihahandog na awiting pampasaya ngayong araw ng Kapaskuhan. Mula sa Energy FM at sa programang The Baklitas,
Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, muli, Merry, Merry, Merry Christmas! At sa ating mga kapatid naman na hindi nagsiselebrate ng Christmas, Happy Holidays po sa inyong lahat. Tala and Sophie, good morning! Merry Christmas, Beth! Ako'y pansamantala magpapaalam, pero bukas ay magkita-kita na naman tayo para sa isang bugso ng chismisan, awitan, tawanan, dito pa rin sa programang 20% ang chikahan, 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Ituloy natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, energy!